Hello mga kadonatics! Naku naman may isiniwalat ang isang geopolitics expert kung bakit may impeachment case si Inday Sara Duterte. Ang dahilan ay ang pagpunta ni BBM, ni Bongbong Marcos sa United States sa kapanahunan ni Biden. Doon siguro isiniwalat niya lahat ang plano nila. Kaya ayaw ni Tate Digong sa Biden na yan. Kaya daw malakas ang loob ng administrasyong ito na ipa-impeach si Sara Duterte. Panoorin natin ang video. Isang matinding pahayag ang ibinunyag ng isang geopolitical analyst. Nasa likod umano ng mga kilos para ma-impeach si Vice President Sara Duterte ang Estados Unidos. At ang layunin, hadlangan daw ang kanyang kandidatura para sa 2028 presidential elections. Nako naman. Isang hakbang ng mga tradisyonal na politiko para sa kanilang pansariling interes ang impeachment move laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni Professor Herman Chu Laurel, isang kilalang geopolitical analyst patungkol sa pagsisikap ng ilang kongresista na patalsikin ang ikalawang pangulo sa pwesto. Thus, the impeachment of Vice President Sara is a quote-unquote marriage of convenience between the Trapos who want to remain in power forever like Romualdez and Uncle Sam who want us to be its forever vassal by destroying leaders not willing to serve its intellect. Sa isang forum na inorganisa ng Asian Century Philippines Strategic Studies, binigyan din ni Professor Laurel na mga atake laban sa mga Duterte ay nagsimula matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos. As a result of that visit, we suddenly saw a series of attacks against VP Sara over her perceived tie to China and against her father, President Duterte, on the issue of EJK's Pogo, with the threat of hauling him before the International Kangaroo Court, that is the ICC. Ayon kay Laurel, malinaw na mayroong panlabas na impluensya na naglalayong sirain ang politikal na karera ni Vice President Sara upang hindi ito makatakbo at magtagumpay sa 2028 presidential elections. To us, here lies the real motive for Vice President Sara's impeachment. The Americans are the ones working behind the scene to wreak havoc on her political career, lest she restore our independent foreign policy should she become our next president in 2028. Sa kanyang pagtatapos, iginit ni Laurel na kung may dapat man umanong ma-impeach, hindi ito si VP Sara, kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil sa mga isyong hinaharap ng bansa na tila hindi nito binibigyang pansin, partikular na mga kontrobersiya sa 2025 national budget na apektado ang lahat ng sektor ng lipunan. If there is anyone that should be facing impeachment, it is President Bongbong Marcos and his key henchmen for ruining the nation's unity, peace, stability, and economic health due to their massive plunder of the 2025 national budget that has enraged all sectors of Philippine society. Kaya pala ang lakas ng sikmura ng gunggong na to. May backup pala, international. Grabe, totoong-totoo talaga. Though his statement is not proven, pat sa mga nangyayari ngayon, sa mga congressman na umamin na ang budget ang dahilan kung bakit sila pumirma, make all sense now. Hindi dahil convicted or hindi dahil guilty si Inday Sara Duterte. Dahil sa budget, ayuda at iba pa kung bakit sila pumirma. It's not all about the 125 million. It's all about political. And si BBM hinayaan niya to kasi siya ang behind the scene. Napakakupal talaga. I supported him. I voted him for the first time. But grabe yung regret ko. Ngayon si Coco Pimentel, gustong-gusto na talaga simulan yung impeachment hearing. Bakit atat na atat talaga si Pimentel? Ha? Alam nyo ba, si Johnny Pimentel ng Surigao del Sur, kamag-anak pa rin nila yan, pumirma sa impeachment case. At ngayon, nagsalita siya at umamin kung bakit siya pumirma. Ang sabi niya, eto, Surigao noon, sabtada lamang, naayon yun, naipit kami kumain. Naipit kami kumanlisod. Lisod makontra sa admin. Bisan worse kuman ang admin pero no choice. Sagayod kami ni Kong Momo. Sunod kami bisan dili na mao gusto. Kaso makat off ang budget sa amo opisina. Suda basahon. Hirapan ako. Anyway, may translation naman sa baba. Ito yung translation talaga niya.
People of Surigao, please understand why I have to sign the impeachment. Mahirap kontrahin ang kasalukuyang administrasyon. Kahit ito pa ang pinaka-worst na pamunuan, no choice kami dahil maiipit ang aming budget sa opisina. Ganito mga kadanatics. Grabe talaga. Tapos sabi nila, magnanakaw talaga si Inday Sara Duterte. Pero everything is just political. Diba? Isa-isa na mga kadonatics, isa-isa na silang umamin kung bakit talaga may impeachment case o bakit sila pumirma. Nako, panoorin natin ang video. Balik po tayo sa mga balita. Iginiit ng Senate Minority Leader na pwede nang simulan sa buwan ng Marso ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito'y taliwas sa naunang paninindigan ng pinuno ng Senado na hindi pwedeng mag-convene ang mataas na kapulan ng Kongreso bilang impeachment court dahil nakareses sila. Naniniwala si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na maaari nang simulan ng Senado impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa Marso. Pero ayon kay Pimentel na isang abogado, hiwalay ang trabaho ng mga senador sa legislative function nito, kaya kahit naka-adjourn, maaari itong magpatawag ng sesyon para talakayin ang reklamo laban sa Vice Presidente. Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasesyon ang Senado as a legislative body. Pero nakasesyon ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng Presidente kasi pati House of Representatives aabalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na eh. Tapos na yung kanilang pag-overtime sa nung kinilusan na nila yung articles of impeachment. Ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution. Maaarian niyang magpatawag ng all-member caucus si Ano kaya ang nakain ni Pimentel or ano kaya ang ibinigay? Bakit atat na atat siya? Anyway, we found out na yung wife niya inappoint ni BBM as a special envoy. Kaya pala may utang na loob to. Baka sinabihan na to ni BBM na i-force mo yung Senate na magsimula na kayo sa impeachment case. Kaya baka kung sa 28th Congress pa, next batch na, nako, baka lahat ng senators sa PDP laban makapasok. Nako, 100% hindi matuloy yung impeachment. So, atat na atat sila ngayon. Patuloy natin. Si Escudero para tanungin ang mga senador at magpasya kung kailan sisimulan ang paglilitis. Dapat ipaliwanag anya ni Escudero sa mga miyembro ng Senado ang desisyon nito na hintayin ang pagbabalik ng sesyon sa June 2. Hindi niya raw minamadali na ma-convict o ma-acquit ang Vice Presidente, pero ang pagtalakay sa articles of impeachment ay bahagi ng kanilang mandato. Kung sa caucus magpapasyaan niya ang mayorya na ipagpaliban mo ng impeachment trial hanggang June 2 o pagkatapos ng sona ng Pangulo sa Hulyo, may obligasyon rin ang mga mambabatas na magpaliwanag sa taong bayan. Mabuti naman na nag-iingat nga siya. Pero yung interpretation din naman namin is after studying na rin ito. Pinag-aralan na rin namin ito. Ito nga conclusion namin. So meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin, ang Constitution, plus ang Senate rules mismo. Dapat siguro mayroon silang maramdaman na pressure sa taong bayan na ito ang tamang pagbasa sa Pressure Constitution. sa taong bayan. Hindi ito dahil sa gusto mong i-convict o gusto mong i-acquit, immaterial yun. Wag natin ipag-usapan yun. Pero yung tamang pagbasa lamang ng utos ng Konstitusyon. Iginiit ni Pimentel na maaari namang patigilin muna ang mga senador na nangangampanya para dumalo at magsagawa ng impeachment trial. Pero aminado ang senador na sa ngayon, 3 pa lamang. Sa 23 senador ang pabor na magsagawa agad ng impeachment trial. Grabe talaga, no?
Ewan ko ba anong pinakain nito? Ano sa tingin nyo mga kadonatis? Comment down below. Aside sa inappoint yung asawa niya as a special envoy ni BBM, ano pa kaya? Parang hindi siya makatulog kung hindi magsimula yung impeachment trial eh. Nakakaamoy na ako ng hit dito ah. Anyway mga kadonatics, maraming salamat at nako, ewan ko talaga kung anong pakay ni Pimentel. Tayo mga kadonatics, we support the Vice President hanggang dulo. Kahit anong mangyari, hanggang dulo. Bye-bye.